Alright, so good morning sa inyo mga kapatids. Ito po, madriaga kung masasahamon ni Mayora Barbie. Hindi ba nung nakaraan nga hinamon-hamon nito ni Baste. Ang sabi niya, dahil nga sinabi ni Madriaga na sabi raw ni Digong, joke la siya. Tapos si Pulong, baliw. So bagay, nananaksak ng, ng bugaw. Nagipaglaplapan sa hostess. Now, hindi hostess yun. Ano yun? Prosty. Oh. Diba? Tapos nag-react ngayon itong si Baste. Sabi niya, bakla pala ha, kung gusto nyo, suntukan na lang tayo. Sabi niya, kami ni Madriaga. Kahit saan, kahit anong oras, sabihan nyo lang ako. And I'll be there. Wow. Sabi niya, kung gusto niya, isama niyo pa si Bangag, si PBBM daw. Ngayon, ang nauna pong pumalag dyan, si John Vic. Sabi ni John Vic, ito yung sabi ni John Vic yan. Yan. Puro salita tayo. Laki tayo sa kalye. Hinamon ni John Vic. Sabihin, tayo. Diba? Laki tayo sa kalye. Kung tayo madakdak lang, tapos wala namang follow-up. Di ba supot ka? Ang yabang, puro salita, pero kung tanggalin mo sa Davao, wala namang ayaw gumalaw. Wala naman, ayaw gumalaw. Call him out. Matapang ka. Tingnan natin kung gaano katapang ka ngayon. Loko ka Bastetoy, pwede kang suspindihin ni John Vic. DILG secretary yan. At yung paghahamon mo, pati sa presidente, that is unbecoming. Kabastusan yan, Baste. Di ba kabastusan yun? Sa presidente gaganunin? Ang putya. Nung panahon ni Duterte, pinahuli ni Digong. Si Teacher Mas, yung baklang nagsabi na, hindi naman yung joke, totoo naman yung kanyang post sa Twitter. Na sabi niya, merong magbibigay siya ng 50 million, yun ang joke. Saan niya kukunin yun? Kapag kung sino mang makakapag-tsugi kay Duterte. Ayun, pinahuli, pinahanap. At natagpuan nga po si Akla doon sa Sambales. Sipin yung hot pursuit na yun. Di ba? Bakit? Kasi presidente yung binastos niya . Tapos pinahuli rin yung isang gumawa ng ginawang aso, si Duterte. Di ba? Yung dog food. Diba? Kay BBM, walang ginaganon sa kanila . Yan ang mali ni PBBM . Dapat yung mga paninira, yan ang yung fake news, ang ginamit ni Ninoy noon sa kanya, sa tatay niya . At maraming napaniwala. Diba? Akala ko nga natuto na si PBBM ng leksyon. Nung sinabi niya nung dati, nung bagong panalo pa lang siya, na yung mga paninirang ganyan sa tatay niya, yan yung nakasira sa administrasyon ng kanyang tatay at yung mga dumidikit-dikit na nagtraidor. Ngayon, may sulat pa nga si Madriaga, Mayor Baste Duterte. I'm so honored to be challenged by by a former presidential son into a fist fight. Sir, I am now deprived of my liberty. I am helpless and I am already 58 years old. Please try to challenge someone of you, your age and height. Nevertheless, out of my respect to you, I will accept your challenge if I will be given grace to be exonerated of the case I am facing now. Ba? Sabi niya rito, Mayor Baste, ikinararangal ko na ako'y hamunin ng suntukan, ng siyambagan ng isang dating anak ng presidente o ng presidential son. Sir, sa ngayon ako ay bilanggo, walang kalayaan at alam niyo na ibig sabihin ng I'm helpless and I'm already at 58 years old na. Mangyari sana
na hamunin mo yung mga kasing edad mo at kasing tangka, kasing taas, sabi niya. Ganun pa man, bilang respeto ko sa iyo, tatanggapin ko ang iyong hamon, pero may kondisyon eh. Kung ako ay mapagbibigyan na mapawalang sala sa aking kasong kinakaharap ngayon. Yun, tatanggapin daw niya. No? Kapag mapapawalang sala siya. Oh. So ngayon, ang pinaka nakuha ko to kay Ka-Coffee. Yari ka Ka-Coffee, hanapin ka niya ni Baste at ang mga DDS dyan sa Mindanao. Diba? Ang dapat na pag-aksayahan ni Baste ng panahon, eto, 'di ba? Eto direkta hinahamon siya, sabi sa kanya, tayo. Ilang araw na, dalawang araw na. Walang imik si Baste sa hamon ni John Vic. Oh. 'Di ba? Alam yung pangit ng gano'n na na LGU leader ka or even sa national tapos magaganyan ka maghahamon. Anong klaseng ehemplo? Tapos kanina lang sabi ni Sarah, sa mga kabataan, sa mga estudyante, mga elementary student, doon lang naman siya nagsasalita eh. Doon lang naman siya iniimbitahan, pang elementary level at high school. Magkaroon kayo ng kabutihang asal. Tapos ang tawag nila sa presidente, bangag, animal ang buta. Di ba? Oh. Tapos sabi ng kanyang kapatid, ito nga ni Baste, ang gusto lang naman namin ang ulo ni Bongbong Marcos. Diba? Ay nako. Hindi bagay yung sabi nga walk the talk. Diba? Inconsistent yung mga sinasabi nila doon sa kanilang ginagawa, sa kanilang behavior. Ay nako, Baste. Iwan na nga natin ito. Ako gusto ko kasi talaga magsuntukan silang dalawa. No, yung boxing for a cause. Again, yung kahit 1,000 pa yung ticket diyan, papatulan ko 'yan. Sipin ko na lang yung hindi ko nabiling pagkain, diet. 'Di ba? Basta gamitin lang yung malilikom na pera. Tingin ko milyon-milyon ang kikitain 'yan. Malilikom na pera, gagamitin ito ng gobyerno pang subsidy sa langis. Para kung mayroong increase na mangyayari in the future, hindi natin mararamdaman ng impact because mayroong subsidy. Maramdaman man natin ang impact, ang epekto nito, hindi malakas, hindi masakit sa bulsa. Right? Oh. Pero wala pa, hindi pa sumasagot eh. Mga walang breathing ba? Ito. Sabi niya, tinanggap ni Ramil Madriaga ang hamon ni Baste Duterte na no holds bar boxing. Pero dahil nakakulong siya, kung pwede daw sa Annex 2 Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig, gawin ang boxing match nila. Yan. Ano Baste, tatakas ka na naman papuntang Singapore? So yan, may update ha. Tuluyan na pong tinanggap ni Madriaga. So abangan natin. Sana mag-call maganon si Baste. 'Di ba? Tapos kay John Vic din, kagatin din niya yung hamon ni John Vic. Okay?